video ni Mariel Rodriguez, dito rin lumabas yung issue na sila po ay nasa Samal Island. Kaya ngayon, mga kababayan, muling inungkat ni Mariel Rodriguez yung kanya pong mga sinabi nung nakaraan. No? Ito talaga si Mariel, imbis na manahimik na lang at itama sana, tanggapin ang katotohanan ng kanilang pagkakamali, mga kababayan, ay pinanindigan po ang kanilang kabubuhan. Sabi po ng iba, bobo si Mister, boba si Mrs. Biruin nyo, tayo pa ang sinisisi nitong si Mariel Rodriguez dahil mga kababayan, inintindi daw natin ng literal yung kanyang mga pinagsasabi na itong si Senator Robin Padilla ay nakapagpasa ng batas habang nasa bilibid. Ay nako Mariel, nahawa ka na talaga kay Senator Robin, mahirap yan. Mga kababayan, ito po. Everyone, I am in the beautiful Samal Island today. And I realized na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila, ganyan, na tinitake pala. Nanlait pa no? Ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Nila lahat, literally. Diyos ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na nagre-resurface ulit yung video na ginawa ko back in 2022. Ginawa ko yung video na yon kasi si Robin tumatakbo nun. Okay. And praise God, bait ng Panginoon, mahal naman siya ng tao. Ikaw pala nang budol sa amin. ikaw pala, hindi man lang sa bagay mga kababayan, hindi man lang natin napansin dati yun, no? So anyway, nung panahon na yon, nung tumatakbo siya, sabi, si Robin Padilla hindi qualified kasi hindi naman niya nagtapos ng pag-aaral. Panindigan mo! So kinurek ko yun. Kaya mo yan! Sabi ko, si Robin nakatapos ng criminology. Tapos tinatanong din ng mga tao, anong gagawin yan? Ang trabaho ng isang senador gumawa ng batas. So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Tinake yan ng literally. Teka lang mga kababayan, sinabi niya ba yon? Na nasa bilibid pa lang siya ay gumagawa na sila ng batas? Parang hindi ganun yung pagkakasabi mo, Mariel Ganito mo ata sinabi yun Hi everyone! Hi! Si Patty Bao. I am in the beautiful Samal Island today. Hi, that's nice. Enjoy. Realize na ang common sense pala ay hindi ganun ka-common. Lalo na dun sa mga people na sabi nila, sobrang talino nila. Ay, teka, parang manggagaslight ka. Nanggagaslight no? Literally. Ano ba dapat? So sinabi ko na nasa bilibid pa lang siya, gumagawa na sila ng batas. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Di ba mga kababayan? Maliwanag sabi niya si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Hindi naman niya sinabi si Robin gumagawa na sila ng batas nung nasa bilibid si Robin. Ang layo? Okay, without even being a senator. Tinake yan ng literally. Ang sabi mo kasi si Robin nung nasa bilibid, nakapagpasa na ng batas. Correct. Kaya siguro si Robin lalong bumubobo, no? Sabi ni Trillanes, ano ba to? Tumatanda pero parang pabata ng pabata. Yung utak, walang alam. Out being a senator without. Paano hindi literally kukunin yun? Correct. Siyempre, hindi ka naman makakapagpasa ng batas kung hindi ka senator, kung hindi ka legislator. Tama. Yan naman yung point namin. Tama. Pero siya po kasi yung case study niyan. Siya po kasi yung dahilan kaya nabuo yung pag-amend nung batas na yon. Nung ginagawa yung batas na yan, nung dinadraft yung batas na yan, sino kaya ang pinuntahan nila? Sige. Question, in-interview, kinausap para makagawa ng batas. De sana ang nasabi mo ay nung nasa bilibid pa lang siya, nakatulong siya para gumawa ng batas. Tama, mga kababayan. Dapat nilinaw mo doon. Kasi yung video na yun, wala naman nagsasabi sa'yo, cut, di ba? Wala naman mga kababayan nagdedirect sa'yo doon. Yung video na yun, ikaw mismo yung gumagawa, ikaw mismo yung nagsasalita. Imposible naman yung script kung binigyan ka, may director, hindi mo man lang binasa. Di ba? Nakapag-aaral ka naman, nakatapos ka naman ng pag-aaral Ano to? Nahawa ka na sa utak sili ni Robin?
ipinaliwanag mo doon na naging instrumento ang aking asawa sa paggawa nila ng batas. Di ba? Sa pag-amyenda. Ay, nako naman. Oh, Tulong, ambag, resource person. Correct. Layo naman dun sa nakapagpasa oo. siya na. When you say nakapagpasa, mga kababayan, in English, di ba? He passed bills or he passed a bill. Mga kababayan, kahit hindi pa siya senador. Kaya nga sabi ko kanina, teka lang, doon pa lang may mali na eh. Hindi ka legislator. Hindi ka congressman, hindi ka senador, nakapagpasa ka ng batas. 'Di ba? Ano to, mga kababayan? Ibang klase si Mariel, ano? Ang batas without being a senator. So please don't fault everybody for not understanding where you're coming from. Sana mas iningatan mo yung words mo. Correct. Karoon ng mga public hearing. Kasi hindi naman po pwede na mag-aamenda ka ng batas na hindi magkakaroon ng public hearing. So, diyan po sa isinagawa na yan, nagkaroon po ng mga interview sa amin. Diyan po Paliwanag sa pa. Bilibid, sa New Bilibid Prison. So, hindi pa rin siya pasok dun sa si Robin ay nakapagpasa nakapagpasa na ng ng batas. batas without being a senator. Correct, 'di ba? Mariel, ano ba 'yan? Anong klaseng hawa? Paano na 'yan kapag halimbawa tumakbo na naman ito sa 2028? Tapos ganyan yung senador natin. Mga kababayan, pati yung asawa na inaasahan natin, kahit papano makapagturo ng maganda kay Senator Robin, mukhang siya pa, mga kababayan, ang nanliligaw sa atin, hindi nanliligaw nanliligaw sa atin at mismo sa kanyang mister, kaya hindi matuto yung abnoy na to. Di ba? At siyempre po, alam po ninyo, hindi lang po daan ang apektado ng batas na yan. Katunayan, nung pumasa yung batas na yan, Proud na siya, oh. RAA 294, libo po ang, ulitin ko po libo po ang nakinabang sa batas na yan. Marami po ang lumayat. You're so proud pa na libo Oy, napakawalan. proud na proud pa na marami daw natulungan. Mga kababayan, iniiba nyo lang di ba? Binibigyan nyo lang ng kulay May ibang tawag nga dyan yung mga kababayan natin sa salita na yan ni Robin Padilla, mga kababayan Yan yung tawag dito, mga kababayan. Sa isang tao na very proud sa kanyang sarili na akala mo, mga kababayan, feeling high and mighty. 'Di ba? Ang aggrandizement. Ang tawag diyan, aggrandizement, Robin. No? Ikaw yung tipo ng tao na, mga kababayan, making something appear na, alam mo yun, greater than it actually is. 'Di ba? Yung tipong mga ka-Gpnatics na parang sasabihin ng tao, ang galing naman ni Robin. Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. 'Di ba? Iniiba na nila yung narrative ngayon. Dahil sa kanilang pagpapaliwanag, iniiba na nila. Inililis nila na nakapagpasa na si Robin ng batas nung siya po ay nasa bilibid without even being a senator. Doon na sila ngayon, ano ang nagawa ng batas na yan? Marami daw natulungan, anak ng baka. Ano ba yung batas na yan? Illegal possession of firearms. Illegal. Correct. Illegal. Tapos proud ka pang nakapagpawala ng ilang libong. Illegal. Pero alam niyo po that ako, I am many things, but I am not a liar. Ako, I don't think you're a liar, ha? And I don't think everybody thinks that you are. Hindi mo lang talaga gets. Mga kababayan, kung hindi siya liar, anong tawag doon? 'Di ba? Si Mariel Rodriguez. No, hindi kayang tanggapin, hindi kayang umamin ng pagkakamali. And I do believe, no, mga kababayan. And I don't think that she is a liar. Ang alam ko lang talaga, mga kababayan, hindi niya matanggap na siya po ay nagkamali. 'Di ba? Hindi niya na matanggap, mga kababayan, na hindi niya na naiintindihan yung kanyang mga pinagsasabi. Buisit. Kasi ganito yan. Mga kababayan, kapag halimbawa may pagkukulang yung asawa mo,
'Di ba? Mahina ang kukote. Ikaw na nakapag-aral, ikaw na Inglesera, 'di ba? Ikaw na may alam. Oh, sabihin natin talagang ahead ka dun sa asawa mo. Dahil kahit papano, bitbitin mo siya pataas. 'Di ba? Hindi yung mga ka-GP, mali-mali na yung asawa mo. Kukonsintihin mo pa. Paano matututo yan? Again yung asawa mo, hindi yan pangkaraniwang tao. Okay lang sana kung hindi po yan nare-record eh. Okay lang sana kung hindi yan na pinagpipiestahan ng sockbed, di ba? Recorded eh. Oh, imbis na ituro mo ng tamang landas, tamang daan si Senator Robin Padilla, ikaw ang magmando, anak ng tinapa. Mga kababayan, nililito nyo ang taong bayan. Hi, we are going to have fun again. Proud na proud pa. Aggrandizement. Wow, mga kababayan. 'Di ba? Parang sinabi yan ng isang kababayan natin dito. Kasi yung paliwanag nila Robin, meron din yung isang kababayan natin. Sabi niya ganon. Alam niyo yung paliwanag yung bulok eh. Bakit? Sabi niya, parang ganito lang yan eh. Noong 1990s, may lumapit sa akin na nagsisurvey kung pabor ako sa seatbelts. Sabi ko, mas safe pag naka-seatbelt ang mga tao. Kaya ako talaga nagpasa ng RA 8750 aka seatbelt law. Ganun ba yon? Mga kababayan? Siyempre hindi. Hindi ka nga legislator eh. Nung panahon na yon, ikaw lang yung sinurvey. Again kay Robin, hindi lang po siya yung pinagtanungan dyan. Marami po na mga preso ang mga tinanong, hindi lang si Senator Robin Padilla. Nung nagkaroon po ng mga hearing, pagdinig, 'di ba? Para amyendahan po yung batas na sinasabi niya, yung visit na yan. Oh, ano ba yung kaso kasi ni Robin dati? Sa baril. 'Di ba? Binabanggit na nga ni Patty Bow kanina eh. Oh. Grabe. Anong take nyo dito mga kababayan? Tama lang ba na talagang maging magpartner itong parehas na to? Parehas walang utak. 'Di ba? Oo. O, sabi ni Peace Lover, not war. Peace love, not war. Paldo daw. Paldo, viral 18 Marines. Nagsalita na si Matibag, Tulfo Trillanes ay nag-offer ng 25 million. Bayaran ang mga Marines. Ha? Akala ko ba sabi nung Marines kanina, nag-offer si Martin Romualdez. Tapos ngayon si Matibag, si Tulfo, tapos si Trillanes. Ano ba talaga kuya? 'Di ba? Anyway, boss, bawal dito ang bawal ang flooding dito. Naku, fake news na naman yan. Binayaran mga Marines na nagsasalita ng totoo. Winnie Artos, hello. Iba ba din expected nyo? Hindi naman iboboto yung asawa kundi sumama kay PBBM. Correct. Diba sa Coro Dizon? Sa totoo lang, mga kababayan, ayaw nga ni Pangulong Bongbong Marcos dyan eh. 'Di ba? Kaya nga yan galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nanalo sila, nag-number 1 senator siya, sinabi niya, hindi daw si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbitbit sa kanya. Si Sharon Cuneta daw. Bakit? Kasi galit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw talaga siyang isama sa unity team. Kaya lang yung host nga po, mga kababayan, ang alam ko sa Ilocos yun, sa Sanduns, na sinabi nung, sinabi nung host, ang bubuo ng unity team ay si Senator Robin Padilla nga. Pero, hinindihan po yan, mga kababayan ni PBBM, sinabi lang niya na iyan ay guest candidate. Hindi po yan talaga, kumbaga, official na kandidato ng unity team. Binitbit lang yan dahil yan ay pakiusap ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Ma'am Vivian De Vera, hello. Grabe tong mag-asawa na to. Guys, lalala po, 'di ba? Lalala ang problema nating mga Pilipino
sa simpleng pahayag ay hindi po natin ma-express ng maayos. Kung sana sinabi na lang ni Mariel na mali ako doon sa aking mga pahayag na yon, hindi na nila ginatungan pa mga kababayan, binigyan pa nila ng ibang meaning, pinagtanggol pa nila yung sarili nila na bakit mo itinake ng literal. Sana pinaliwanag na lang nila na it was a big mistake. 'Di ba? It was a big mistake. Mali yung paggamit ko. Hindi ganoon ang ibig ko sanang sabihin. Mas maiintindihan pa ng tao eh. But the fact na kanila pong pinanindigan ng kanilang katangahan at kabobohan, lalo silang pinagtatawanan mga kababayan. Lalo po silang, kumbaga dito masasabi natin, malala na talaga ang mga naniniwala sa mag-asawa na to. Lalo na yung nagsasabi mga abogado pa naman, matalino daw si Senator Robin Padilla. Diba? Okay, Trixie Unblog, Rendezvous. Thank you so much po for correcting me. I stand corrected. Okay, so yan lang mga kababayan. Ang ating update ngayon. Pasensya na at hindi tayo masyadong nakapaganda ng maraming topic natin. Akala ko kasi merong ngayon impeachment trial. Yun po yung inaabangan natin, no? Si Robin, grabing panatiko kay Duterte kasi yan ang nagbigay sa kanya ng kalayaan or amnesty, sabi ni Mel Alarcon. Hindi, Ma'am Vivian Divera, dahil kay Chris at sinabi niya pati kay Sharon. Kay Chris Aquino talaga yung pinakamalaki, tapos pati kay Sharon. Ma'am Vivian.